Bago natin simulan ang kwento, paumanhin muna sa ating mga kaibigan dahil hindi tayo nakapag-upload ng sunod-sunod. Kung naalala nyo yung live nating naghabas tayo ng damo sa ating umahan, yun, nagiging maisa na yun. At yun, doon tayo naging busy. Kaya't konting pasyensya lang. At ito na, ang episode na inyong hinaantay. Simulan na natin. Anyaya ng dalawang matanda doon sa kanya. Matapos itong marinig ni Noli, pinili naman niyang pagbigyan ang sinasabi nito. Kahit hilong-hilo na siya, pero mas napapasarap ang kanilang inuman. Nakasama nila Landong lumapit sa kanila. Walang iba, yung kaibigan niyang si Guyo at ang pinsan nito. Pagkakita nito sa kanilang magkasama, sila ng dalawang ermitanyo, hindi naman yun makapagsalita habang baka sa pagmumukha ang pagkagulat. Bakit par? Nagulat ka ba? Wika ni Noli habang nakatingin dito. Paglapit nito sa kanya, naging emosyonal naman ito dahil sa kanyang nasasaksihan. Hindi kasi nito inaasahang muling lumitaw sila kasama ang dalawang ermitanyo. Makalipas ang ilang mga minuto, panay lang naman ang kanilang kwentuhan at inuman. Habang binalikan ang kanilang mga masasayang gawain. At naitanong rin ito kung saan sila nagpunta at kung bakit sila nawala ng ganon katagal. Dahil sa mga katanungan ng kaibigan niya, dahan-dahan naman nilang ipinaliwanag dito ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Nang marinig nito ang lahat ng kwento nilang apat, halos para naman yung ginisa dahil sa pamumutla nito. Ilang sandali pa, mas lalo silang naging maingay nang tamaan na ng alak ang pinsan nitong si Guyo na sitong si Leroy. Napakarami nitong kwento tungkol sa mga panahong hindi sila kasama nito nung mga buwang dumayo sila sa iba't ibang lugar para makipaglaban ng sabong. Panay lang naman ang pakikinig ni Noli sa mga kwento nito dahil matagal na rin naman siyang hindi lumalaban ng tigbakay. Inabot sila noon ng hating gabi sa pag-inuman habang pulutan ang mga kwentong mga sabongero lang ang nakakaintindi. Pagkakinabukasan, maaga pang gumising itong si Noli para tulungan yung mga tauhan niya sa mga gawain nito sa kanyang manukan. At habang nagpapatoka siya ng mga alaga niyang tandang, bigla naman siyang natigilan nang lumapit sa kanya itong si Guyo, pati na ang mga kasama nito. Par, mukhang nilumot na yung iba mong mga panlaban dito ah. Baka naman, may naisipan kang lugar na ating dadayuhin. Wika ni Guyo sa kanya. Nang marinig ito ni Noli, ngumisi lang naman siya habang sumasagot ng yan nga ang naisip kong gawin para naman makabawi kami sa inyo nung mga panahong hindi nyo kami kapiling. Siya nga pala, baka naman may mga gamit ka sa pagtatari na pwede namang hiramin. Mamaya, kausapin ko sila Manong Duming kung sasama ba sila sa atin. Sa susunod na araw, pupunta tayo. Sagot ni Noli rito. Sa paglipas ng araw, naging masaya naman ang kabuuang pangkat ni Noli. Dahil sa kanilang pagbabalik, hindi kalaunan
Naayos na rin itong sinuli ang mga nabulok na mga bagay na may kaugnayan sa kanyang itatayong negosyo. Kagaya ng pagkakaroon ng sariling pagawaan ng mga bulang at lahat ng mga bagay na ginagamit sa tari. Isang araw, nagpasya ang grupo nitong sinuli na bumaba ng bayan upang dumalo sa isang pasabong na maganap. Siyempre, ang nangunguna doon ang magpinsang Guyo at Leroy. Dahil nga, sila ang nakakaalam kung saang lugar magaganap ang malaking pasabong. Bale, 7 silang bababa ng bayan at kasama na ang 2 matanda dito. Bago sila umalis, may ibinilin sinuli sa mga tauhan niyang maiwan sa kanyang farm. Mga kaibigan, bababa na muna kami ng bayan. Hayaan nyo, pagbalik namin, may pasalubong kami para sa inyo. Nang marinig ito ng mga tauhan ni Noli, tumango lang naman ang mga ito dahil alam nilang sa pagbalik nitong sinuli, may dala talaga itong bihag na manok. Ilang sandali pa, habang kasalukuyan silang naglalakbay, may inilahad naman sa kanya ang kaibigan niyang si Guyo. Par, may isang guni sana kami sa inyo eh. Nung nakaraang linggo kasi, habang kami ay naroroon, nakakita kami ng kakaibang pangkat ng kauri nating mga sabongero. Parang magkaitsura sila ng mga sungaw na ating nakaharap nun. Pero ang kaibahan lang dito, may dala-dala silang mga bayong na may kakaibang amoy. O kaibigang Noli, nagtataka nga kami kung bakit hindi yun nararamdaman ng mga ibang tao doon. Hindi na lang kami nakikialam dahil mahirap na. Dagdag pa ng pinsan nitong si Leroy. Ilang taon na nga ba tayong hindi nagsasama sa larangan na ito? Matagal na. Ano nga yung dahilan kung bakit lumitaw yan dito sa ating lugar? Hayaan nyo, ngayon mismo, makita natin sila. Sagot ni Noli dito. Kung hindi nyo na itatanong, ang tinutukoy ng mga kaibigan niya ay halos magkalapit lang ito sa mga sungaw na mortal nilang kalaban sa larangan na yon. Tinatawag ang mga nilalang na yun ng pangalang awok na uri ng mga aswang. Ang awok ay meron lamang itong taas lang ng batang edad na 10. Kapag gumala ang mga ito, normal na tao lang ito kung iyong pagmasdan. Subalit, kapag bukas ang pangatlo mong mga mata, makikita mo ang tunay nilang anyo. Ang mga braso nito ay halos sumayad na sa lupa dahil kasing haba ng kanyang katawan ang kanyang braso. Butot balat din ang mga paa nito. Magamat na pabilang sa mga aswang ang mga ito, pilit nilang makisalamuha sa mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng gawain din ng isang normal, kagaya ng pagsasabong. Subalit, mapanganib ito para sa mga taong may alagang mga hayop dahil kapag natataniman ka nito ng galit, panigurado, babaunan ka nito ng napakatinding kamalasan sa buhay mo. Kadalasan sa mga biktima nito ay ang isang mananabong na may baong-baong mutya, kagaya sa mga sungaw na kapag naramdaman ka nitong may mga tinatago kang abilidad, hindi ka nito titigilan hanggat hindi ka masusundan. Ilang sandali pa, nang makarating na sila Noli sa sabing sabungan, pinili naman niyang
magmamasid sa paligid. Habang yung mga kasama niya humanap na ng makatapat sa kanilang mga manok. Ang una niyang tinungo ay ang mismong pasungo sa mga sabungirong nandoon sa isang lugar na tanging ang dala lang ng mga ito ay purong mga manok. Subalit, hindi pa man nakalapit doon si Nuli, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng 3 lalaking nakatitig din sa kanya. Habang hawak-hawak nito ang isang animoy lalagayan ng langis, alam niyang gumagawa ito ng kalokohan dahil alam niyang lason ang hawak nito. Habang nakatitig siya dito, pasimple naman niyang kinalabit ang kaibigan niyang si Guyo habang nagwiwika ng, "Par, yan ba yung tinutukoy mo?" Wika niya dito. Paglingon ng kaibigan niya sa nilalang na yon, bigla naman yung natigilan dahil ang tinutukoy ni Nuli ay yung mga awok na aswang. Subalit, ang ipinagtataka ni Nuli dito, nang magkatitigan sila, dahan-dahan namang lumapit sa kanya ang kabuhang pangkat nito. Paglapit nito sa kanyang likuran, narinig naman niya itong magsalita ng, "Kailan ka pa muling nabuhay? Ang tagal naming inantay na mawala ka na sa lugar na ito. Pero bakit nandito ka na naman?" Wika ng nilalang. Nang marinig ito ni Nuli, bigla naman siyang humarap dito, saka sumasagot ng, "Hindi ako nakikialam, pero saka lamang ako gumagawa ng hakbang kapag makakita ako ng kagaya nyo." Wika ni Nuli. Nang marinig ito ng nilalang, sumagot naman din yun ng, "Tingnan lang natin kung may magagawa ka." Sagot nito na mabilisang tumalikod sa kanya na parabang nanginginsulto ito. Hindi naman yon sinundan ni Nuli dahil wala pa naman yung ginawang nakakagalit sa kanya. Subalit, maya-maya pa, habang nakasandal siya sa isang puno, hindi kalayuan ng mga kasama niya, muli naman niyang nakita ang isang nilalang na nandun na sa likuran ng isa niyang kasama na yung nagngangalang Buning. Ang ginawa ng nilalang na yon kay Buning, may inihip-ihip ito habang hawak-hawak ng kaibigan niya ang manok na ilalaban pa lang sa ruwida. Nang makita niya ang ginawa ng nilalang, mabilisan naman niyang nilapitan ang mga ito nang siyang ikinaalarma ng mga awok na aswang. Nang masipat siya ng mga nilalang na siya'y papalapit, nagtataka naman siya kung bakit kumaripas ito ng takbo. Kahit napakabilis nitong tumatakbo, sinundan pa rin ito ni Nuli hanggang sa mahuli niya ang isa dito malapit sa madilim na parte ng ilog. Agad niya itong hinawakan at pinaghampas doon sa lupa. Matapos nun, halos hindi naman makagalaw ang aswang dahil sa lakas nitong si Nuli. "Anong pakay niyo sa mga kasama ko? Ha?" Sigaw ni Nuli dito. Sa pagtanong niya dito, doon ito natakot nang masipat nito ang hawak-hawak niyang kampilan na animoy nais nang makalayo ng nilalang kay Nuli. Dahil nakaramdam ito ng kakaibang presensya na parang isang insekto ang nilalang na yon na nahuli ng isang mabangis din na nilalang. Dahil sa walang kakayahan ang nilalang na yon na lumaban sa kanya,
Kaya't kaagad na lang niyang pinalapit si Danilong. Nakatingin sa kanya. Hindi pala kalayuan din niya. "Anong gagawin natin dyan sa nahuli mo, Noli?" Wika ni Danilo. Nang nakalapit na ito sa kanya, agad naman siyang bumulong dito ng, "Bigyan mo nga yan ng parusa bago mo pakawalan. May balak mang lasunin yung kasama natin." Pagkasabi ni Noli ng mga katagang yon, agad namang nag-usal itong si Danilo at dali-daling ipinakapit sa nilalang. "Kapag ulitin mo yon, alinman sa aming grupo, gagana itong sumpang ipinabaon ko sa'yo. Nasa'yo na yan kung hindi ka magtitino." Wika ni Danilo rito. Matapos nun, kaagad nang naglalakad ang nilalang papasok ng gubat habang nanginginig sa takot. Matapos ang tagpong yon, kaagad din naman silang bumabalik sa sabungan kung saan ang mga kasama nila. Habang yung lahat ng mga kasama niya, masayang masaya yung lumaban sa sabong. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna. Pakiabang sa 115 dahil may makakalaban sila na mga babangis din na mga antingerong sabungero. Yun lang. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, huwag nyong kalimutang mag-like. At sana, huwag nyong skipan ng ads ang bawat video natin. Para naman, gagaan-gaan yung pakiramdam natin.